Good day mga ka-chili rides. Karon i-share nako sa inyo ang among rides padulong dito sa Surigao del Norte via Surigao del Sur. So amo ang actual jud aning ruta is ang Surigao City, particularly dito sa Mabua Beach. So currently nami karon sa Tago, katong famous nga beach line diya sa Tago, Surigao del Sur. So daghan kayo og mga videos ani online no sa YouTube nga gi-feature ning shoreline sa Tago. Actually guys, nindot jud kayo diri no, kanang kusog ang hangin sa dagat and dagko pud kayo ang balod sa mga tubig diri sa dagat. So nindot kayo unta diri mag-unwind no, mag-relax, magdalag duyan, magtaod og duyang diri dapit sa mga lubi ug maminaw sa mga balod sa dagat. Pero since apay kimi sa oras, amo lang yun sa siyang labyan karon. Kung padulong unta og Surigao City, ang pinakadali unta nga ruta is via Maharlika Highway ka diha kaagi sa San Francisco to Bayugan and lahos na ka dito sa Surigao City. Pero para manggod sa mua, mas nindot manggod ning mag-rides me sa mga lugar nga halos wala pa namo nagian. Actually kaning mga kauban ako karon, kaning Team Idiots sa mga opisina is first time pa nila nagmotor diri nga area. So nag-decide mi nga diri mi mag-agi via Surigao del Sur padulong sa Surigao del Norte. And dili pud kamahayan man gyud ang mga ruta nga magian ninyo diri. Kay mostly sa ruta inyo magian is shoreline. Kung kapuyon mo sa inyong biyahe, pwede ra mo mohapit kadali sa mga dagat duol sa kalsada. Kaning Surigao del Sur ug Surigao del Norte manud guys, noted yun ni sila sa ilahang mga nindot nga mga dagat. Tinaw kayo og tubig ang mga dagat nila diri, except lang dito sa mga areas nga nay open pit mining, which is maagian lang nato karon sa tumoy-tumoy sa isa po din na sa rason nga nung diri binangagi diri sa Surigao del Sur via Tandag padulong sa Surigao del Norte tungod kay ako mga kauban gusto nila makita ang dagway sa bukid nga gi open pit mining. Kay diri man gud sa amuong probinsya diri sa Davao de Oro halos walay open pit mining nga nag-operate. Gusto po nako ipakita sila ang epekto sa open pit mining sa tuang kinaiyahan labaw na sa mga dagat nato. Kay makita gyud didto sa atong area nga magian da sa may Karaskal padulong dito sa ibabaw nga bahin sa Surigao del Sur nga naa jud siya epekto dito sa ato ang quality sa dagat. So currently napata karon diri sa Tago and padulong pata dito sa City of Tandag. So padayon jud ang ato ang nindot diri nga view no. Makita ninyo sa video nga nagsige jud kog dingi diha sa dagat sa kilid sa right side. Kay nindot kayo ang mga dagat diha, nindot kayo ang mga balod kay nagputi-puti siya tungod sa kakusog sa iyang hampas diri sa mga base diri sa Tago. So kana ato na nang siyang labyan sa karon, pero sure ko nga maabot ang panahon na mobalik ta diri makadala tag duyan o magduyan ta diri duol sa kadalag dagat. And karon guys is padulong na ta sa approach sa Tago Bridge, isa ni sa kasikat nga tulay diri sa may Surigao del Sur. And actually kani nga tulay is medyo taas-taas ni siya and naa pa siya yung mga parts nga gi-construct diri sa iyahang base dapit. So kanino ni tabok na ta diri sa ilahang dako kayo nga suba. Kaning sa paaday nga atong gitabok karon is mo ni ang gitawag nila og Tago River. So kaning sa ato ang right side mao ni ang area nga padung na siya sa may dagat. So sa ubos diri guys daghan kayo makita nako nga nag-fishing no, dili lang makita diri sa video pero daghan kayo ang nag-casting diri sa may shorelines. So nindot siguro mag-fishing diri no kay nagsugat ang salt water ug ang medyo brackish nga water. Usahay man gud kanang mag-rides ko, isa pud sa ako ginatan-aw ang mga fishing spot labaw na sa mga snakehead spot. Kani di ay Surigao del Sur daghan kayo og mga kanang limaw-limaw silang palibot and I think daghan kayo og mga isda diri nga snakehead or mga halwan. And after atong tulay sa Tago, napud diri ang isa ka area pod nga sikat pod ni siya nga suruyanan. Kaning shoreline pod diri sa may Tago pod. Actually duha man guni ka buhok street diri nga kalsada nga nag-agi along the shoreline. So isa po ni siya no sa mga nindot diri nga area nga suruyanan nato. Duol na ni siya sa may Tandag City. And makita ninyo nga naanay Center Island and ang mapansin nako sa ilang kalsada diri guys is lapad na siya, nindot og quality ang ilang simento sa kalsada and lami kay padaganan og sakyanan. And diri nag-break mi kadali no, nagtan-aw mi diri sa overlooking of view diri sa may Matho.
So kaning area diri Matho ang tawag nila diri, naay mga seafoods po diri along the way. And wala na din nako na kuhaan og video ang Tandag City proper. Nalipat ko kay gikan man gud mi adto nag fuel, and wala din ako napindot ang record. So newbie mistake, sorry kayo. So sunod ato lang na siyang kuhaan og bag-o nga videos kung makabalik ta diri pohon. So diri makita ninyo nga daghan kayo ang mga nindot nga views, and diri sa ato ang magian karon, isa gyud ni sa akong giganahan nga mga dalan kaning daghan pagigkahoy sa kalsada and bukid ang kilid, tapos sa pikas is dagat, overlooking ka sa dagat. Ma-recall nako ang dalan ani pareha sa may Buston ug padulong didto sa may Tarragona sa Davao Oriental. Inani gyud ang mga dalan didto. Medyo rural pa ang area, tapos overlooking ka sa mga dagat ug daghan pa kayo mga kahoy sa palibot. So kana gyud no nga mga view ang makaparelax sa tuwa. Ginapangita gyud na sa tuang lawas no nga maka-relax ta ug maka-rides ta. So ang daghan man gyud nagaingon nga gasto daw ang mag-rides. Actually dili man siya gasto gyud guys, kay sa mua man good pag mag-rides mi, purely rides sa gyud mi halos dili na mi mangaon o sa mga restaurant or sa mga kanang mamahalin nga mga kananan. Labo na kung kauban ako ang misis, tipid kayo mino, usually nagabalon lang mi og kanang giasinan na karne, yung kanang murag adobo nga pinauga, and kana magbalon na mi og isa ka dako nga balunan na rice ug mo na mong kaunon sa amo ang biyahe. Usually sa mga ani nga view naga stop over mi ani, nagalingkod sa daplin, well nagatanaw sa dagat. So very relaxing kay na siya. And nindot jud kayo no ang dalan diri. So katong nagplano nga mo laag diri, mo agi diri magmotor, I highly suggest nga makaagi mo diri nga adlawan pa, kanang hayag pa, para mas ma-appreciate gyud ninyo ang view. Dili kay nato makita diri sa ato ang video ang kanindot sa view, kay usually ana man gyud na no sa videos man gud dili gyud matagaan og justice ang unsa kanindot ang lugar, unless kung ikaw gyud mismo naa didto, laban na og nagmotor ka. Lahi ra gyud ang kanang pamaagi sa kalipay nga mahatag sa pagmotor kaysa kanang nakasakay ka sa enclosed nga sakyanan sama sa mga van or mga kotse. Lahi ra gyud. So kami nga mga motor riders, masabtan jud na namo nga mas ganahan mi magmotor kaysa magsakay og sakyanan pag magbiyahe, labo na sa mga inaani nga view. Kaning Surigao day no, particularly Surigao del Norte ug Surigao del Sur, isa ni siya sa lugar di sa Mindanao nga naay pinaka deep nga history. Actually pre-colonial era pa, before pa sa time sa mga Spaniards, well established na daw kaayo ang mga communities diri sa Surigao. So during pre-colonial o Spanish colonial era, ang mga tribes nga naa diri sa Surigao are mga Manubo, Mansaka, Mandaya, and Mamanwa. So modo ni sila ang mga nag-flourish gyud nga mga communities diri sa Surigao, Surigao City, Surigao del Norte ug Surigao del Sur. And actually ang kaning Surigao is gikan ni sa word na Suligao, which means spring water. Nga kanang Suligao is wala siya kanang term from Mandaya. So spring water, nag-refer na siya dito sa Surigao River, usa sa pinakadako nga sapa di nga pakita diri sa province nila. And diri day guys no, nanata diri before sa Lanusa nga municipality, and naday area diri nga nindot kay banking-bankingan. Late part na nako siya na video kay nalingaw ko og lubag-lubag sa kuang munabila diri. So kasama mga hilig diha og mga banking-banking, laag na mo diri and be safe lang. Ayaw lang kayo ikuan jud ang inyong limits. Enjoy lang gud, kanang mulin lang gud kagamay ana, lingaw-lingaw lang, dili gud ingon na uwi kang pagkalin. So diri no, clear kayo ang mga kalsada diri, nindot ang ilahang kalsada, hawan, and at the same time dili ka mahadlok kay consistent ang pagkanindot sa ilang kalsada. What I mean na consistent is dili siya mokalit og kaguba no, dili pareha sa ubang province nga
nindot ang imuhang naagian karon after few meters mo bangag-bangag. So balik ta no sa ato ang brief history sa Surigao. So atong 1860s daw nagsugod daw ang Spanish colonial era diri sa Surigao. And actually, ang kaning manggong Eastern Mindanao mo ni ang entry point sa mga Spaniards atong Spanish colonization era. Mas nauna mag-establish sa mga Spaniards sa una ang pag-record nila sa mga shorelines diri sa may Eastern Mindanao. Munang makita nato nga gikan diri sa may Surigao hanto dito sa Davao Oriental, makita nato sa ilang mga history nga naagyoy mga influence sa mga Spaniards atong Spanish era. In fact, makita nato sa ubang mga tao didto or diri nga mga area nga natay makita nga mga tao nga mga medyo mistiso. And I think nana sila kanang dugo either sa mga Spanish or American sa unang time. Kay kaning diri manggod sa ato ang Eastern Mindanao, diri ang nahulog yun nga murag nauna o ka-expose sa mga colonizers ato nga time. And pag-establish nila diri og communities, moto na siguro yung mga naminyo nga mga taga-locals nila. So balik ta sa tuong biyahe no, diri sa may duol sa may Lanusa, dindot na kayo ang mga views diri. Makita nato diri nga nagkalapad na ang dagat na ato makita no. I mean nga mas ning duol na ang dagat. And makita nato diri sa right side nato nga ang dagat diha is perte kahinlo, clear kayo ang tubig. In fact, daghan kay tag makita diha nga nanginhas kanang nanguhag isda gani during low tide. Kay low tide ni siya during pag-anhin namo nga time. And diri na ay disgrasya diri no kaning pick up man yata din nahulog sa may kanal kilid sa highway. So take good care lang gyud no. Be safe always sa mga biyahe kay dili gyud nato balikayan nga naadyoy uban ng mga instances nga magpaduol sa tuwa sa mga disgrasya. Mo nang kuan lang gyud magpray and be mindful sa atuang pagdrive. Kaning Surigao day no isa ni sa mga provinces diri sa Pilipinas nga matawag nato og complete package na sa mga resources no. So naano po ni sila yung mga timberlands, mga highlands nila, napod ni sila yung mga agricultural products. At the same time napod ni sila kanang industriya sa mining, napod ni sila yung industriya sa fishing, and isa sa pinakadako nilang industriya diri is ang kaning tourism. So swerte kayo ning Surigao no nga province, both Surigao del Norte and Surigao del Sur, kay ang iyang stretch sa ilahang province is along the eastern part of Mindanao Island. Pareha ni siya sa Davao Oriental nga rich kaayo og mga tourist destinations para sa kading area diri o lami kitan-awon jud diri. Perti kanindot kaayo ang dagat na makita mo. And naapay mga kahoy nga daghan kaayo. Very relaxing jud kaayo siya no. And makita nato da guys nga ang kaning sa kilid nato na mga gate. Actually ang ubos anak niya is mga resort. So munaog ka sa gate, na hagdanan pababa, and mga resort na nasa ubos anak nila. Muna ko ingon no nga kung dagat man lang gani imong tuyo, kung naa ka diri sa Surigao del Norte o Surigao del Sur, magtagbaw gyud ka. In fact, gitawag po ning Surigao nga Land of Paradise Islands. Kay tungod kay daghan kayo ang mga isla diri nga makaingon jud ka nga nindot kaayo laagan. So dili na nato no imalikayan diha ang top list nato ang kaning Siargao Islands. Daghan sa daig mga tulay diri nga orange guys no. Kung diri man gud ta sa Davao de Oro or Davao province, usually makakita ko og tulay nga orange is diha ra sa may Talaingod. And muna ni ang sentro sa Lanusa, Surigao del Sur. Kaning Lanusa di ay no daghan ni og mga balay diri nga mga centennial type.
kanang mga kinaraan nga balay way back atong mga 1940s or paatras pa siguro. Actually na sila gi-preserve diri nga isa ka balay. Tan-awa diri sa left side guys, kada o kanang white na balay. Ilan nang gi-preserve, centennial type na siya nga balay. And karon guys, na nata diri sa entrada sa mga open pit mining diri sa Surigao del Sur no. Currently na nata diri sa unahan sa sentro sa Kantilan. So makita nato diri no nga pula ang yuta nga naa diri sa atoang mga kalsada. Gikan ni didto sa mga nahulog nga mga materials gikan sa ilahang mga dump truck gikan sa mga bukid or mga dust materials sa mga palibot nga na open pit mining nila. So mapansin ninyo diri nga daghan kayo mga truck, daghang mga sakyanan, and ang mga palibot niya is nagkapulag yun siya no, mansa gikan sa kuan. Katong truck nagda sa left side pasaka padung pa to sa bukid guys, makuha na po to sa mga raw materials o mga yuta nga ilang ginahakot padulong sa pantalan para ma-process ang ilahang mga minerals. Actually ang kaning Surigao del Sur man god, isa ni sa mga province diri sa Pilipinas nga naay pinakadako nga mga mining areas o mining companies. So isa sa mga dagko nga mining company diri kaning Mark Ventures. I think kaning Mark Ventures na po ni sila'y mining claim sa laing parte sa Pilipinas. Isa ni sa mga dagko nga mining company diri sa Pilipinas. So ang mga raw materials man good nga makuha diri sa mga mining areas diri sa Surigao are the following: kaning copper, chromite, nickel, gold, silver, cobalt ug uban pang mga minerals nga makuha sa yuta. Ang kaning diri sa Kantilan area, isa sa pinakadako nga gina-process daw nila diri nga mga mineral is kaning nickel. Kaning nickel man good is ginagamit ni siya sa kuan kanang mga industrial production. Ginagamit po ni siya sa mga batteries. Muna isa ni sa mga dako kayo nga demand na mga mineral deposits diri sa ato ang market. So ang kaning mineral deposit diri sa Surigao del Sur or Surigao del Norte, particularly kaning nickel, isa daw ni sa pinakadako nga deposit dili lang sa Philippines kundi apil na sa Southeast Asia. Munang crucial jud kaayo ni siya dong mineral deposits and mining area diri sa Philippines. Actually diri sa Surigao del Sur ug Surigao del Norte naaday I think mga 6 or 7 ka mga big companies sa mining ang naa diri, nag-exist diri. So ang nakanindot lang sad ani is nanay trabaho ang ato mga locals diri, nanay sila panginabuhian. And ang kana lang, ang trade-off lang ana is medyo naapektuhan yun ang ato ang dagat no. Mapansin ninyo nga ang dagat nila diri is medyo lapok na gid siya. And gapulan na ang ilahang dagat. So mamagid siguro na ano ang epekto sa mining. Lisod jud ta makakita og kanang mining industry nga zero gyud ang iyahang destruction print out sa environment. Usually ana gyud ang trade off ana, pag naay mining masakripisyo gyud ang kanang kinaiyahan. Pero ang napansin lang po nako diri no, kay first time na kong anhi diri is during katong nag-record me sa mong endurance way back 2001. Naay mga bukid diri sa unang upaw na gyud kay siya, portion sa bukid na upaw na kay siya. Makita gyud nako sa una kay along the road na gyud siya. So makita nako nga wa na gyud kahoy nga nagbarog siya saya sa una. Pero karon pag agi na mo, napansin nako nga naay replanting program ang mga companies diri. And I think dili lang ko sure no, I think ang mga tanom nga ilang tanom diri is dili pud siguro siya endemic nga mga tanom, kay mura mag mga pine trees or unsa ba, dili lang ko sure no. Please comment lang no kung unsa nga mga species sa mga kahoy ang ilang gipang replant diri. Dili man ko kay nako maklaro kay nagdagan ang amo ang motor, wala kay ko nakahunong ug ligsusig gyud. Pero I think kuan siya kanang dili siya gyud endemic species diri sa area sa Surigao, kay murag bag-o man sa kong panan-aw ang iyahang mga dahon, murag diri ra pud na area na ko nakita dito sa unahan.
So at least na ay effort pod ang mga big companies nga ma-restore pod tong mga kahoy nga nangaputol. And at the same time napansin nako ang kaning ilahang shoreline diri, ang mga dagat nila diri, ginatamnan pod og mga mangroves. Actually na mga mangroves nga bag-o nga natanom na po'y mga mangroves nga taas-taas na. So murag ginakuan pod nila no, ginapaningkamutan pod sa mga mining companies nga ma-restore pod ang ilahang area diri. So good thing pod no nga at least gina-require siguro sila sa DENR nga naay mangin-ana nga mga effort in the part of the companies itself. And ang nakalindot lang po diri is gina-maintain jud sa taga-kumpanya ang status sa kalsada diri. Ginahinluan ni nila no bisag lapok lapok isa karon, pero makita ninyo nga naay mga sweeper. Ginina pagsulod nato diri naay natin na sugatan na gatong truck nga naga-sweep sa kalsada para matanggal ang mga yuta ganing pilit sa semento. And at the same time sa mga area nga daghan og lapok-lapok, naagi mga tao nga naka-assign nga magsilhig, maghinlo sa mga lapok. So mo nang na minimize pod ang mga abog. So kaning diring area no mo na akong giingon niyo sa una nga 2001 first time na kong anhi diri nga nagmotor, upaw jud kay diri sa una. Pero karon green na siya, makita ninyo sa left side. Ning green na siya kay murag ilang gipang tamnan pod og mga tanom. So mo na ako giingon nga dili ko sure kung native species ba ni nga mga tanom ilang gitanom dire. So dili lang kay ko sure no. So sa katong mga aware ani, please comment lang pod no. And mo na ako ginaingon na ginapaningkamutan pod sa company nga ma-restore ang katong mga green areas nga ilahang na open pit sa una. So ang kaning sa right side nato, makita ninyo nga bukid nga nag-brown pa siya, siguro bago pa na nila diha na mine no kana kuan, kaya na scrape ang yuta kay ga brown pa man gyud siya. Pero diri sa left side nato, mo na akong giingon sa una nga upaw kay ni siya sa una 2001, pero karon nanay mga nagturok ng mga tanom. And I think gituyo siya og tanom kay na may spacing ang iyahang mga punuan. Dili man ta kaigo na wild siya ning tanom lang diha or ning turok lang diha, kay naman siya kanang mag spacing. So diri guys, makita ninyo diri nga ang atoong dalan is pasaka, tapos nagawind ta diri kilid sa mga bukid. And ang kaning sa right side nato no is pangpang na siya, pangpang. So napoy mga waterfall, siguro mga spring, napay spring sa ibabaw di ani. Good thing nga napay spring no, at least ma-maintain ang spring ani kay na may mga tanom nga gipang replant. And kani lapad-lapad ang kalsada diri, and makita to pasaka di siya no, dili lang kayo makita sa video, pero makita nato diri sa right side tora Picas Highway, pasaka na ta. So mo ni siya ang kaning area diri sa may Karaskal, Kantilan, padulong dito sa Taganito. So mo na ni ang ato magian yun. So kung ikaw no environmentalist jud ka, bation jud ka og kaguol pag makita nimo ni nga mga area, kay kanang kuan jud siya, kanang nabungkag yun ang bukid, naupaw yun ang bukid no. Sa kanang tinud-an nila gyud ang pagkastorya, kanang kung environmentalist jud ka, mo bati jud ka kasubo. Pero wala man tay mahimo ana no, kay na naman na siya. At least ang ato lang gigawinitan aning positive side is tuning kamot pod ang mga companies nga sama sa kong giingon nga ma-restore nila ang kaning mga bukid diri. Para ani nanay mga tanom siya, dagko tagas-tagas ta yung mga tanom sa kilid guys. Sa una na kung anhi diri is upaw jud kay ni siya. Sama ni siya ka upaw at makita ato sa right side inanaw brown jud tanan yung makita diri sa una. So karon na siya mga tanom. In fact kanang bukid na green sa unahan makita ninyo sa right side, sa una upaw kay na siya. Pero karon green na siya no, sugod siya ka green tungod sa mga kanang kuan replanting
efforts gikan sa kumpanya. So ang kalsada diri guys is kuan kanang okay man siya kay mintinado man ni sa mga kumpanya gyud. Pag naay mga landslide, so prone yun siya sa landslide yun sa tinuod lang. Pag kusog ang ulan, in fact katong pag endurance din mi namo diri atong 2001, kusog kayong ulan. Grabe na ang tubig diri sa kilid. Pag agas gyud siya maayo. And hadlok kayo kinay mga bato-bato sagol ba magsig pa nga hulog pod. So after sa mga ulan, sa kaon na po diri sa mga equipment sa mga kumpanya, and ilan na po nang i-clear. At the same time, panikamutan yun na nila nga pasabol gyud kay ila ra po mga sakyanan po na nagaagi po diri. So ang ilang dalan diri is good man, generally good. Nindot siya kay kanang kuan. Kanang sementado may gyud siya. Wala siya mga lubak-lubak gyud ka mga magian. Well maintained yun ang kalsada diri. Kani nga area diri guys, I think mo na ni ang nasa pinakataas nga portion sa mining area nga magian sa highway. So ang ubos na to ani wala lang kay naklaro is makita na nato tong murag pantalan nila, makita na nato ang dagat. So naay nangutana no kung kanos agyud nagsugod ang open pit mining diri sa Surigao del Sur. Based sa ako ang nabasa, early 1990s nagsugod na daw og kanang apply for exploration permits ang ubang mga big companies diri sa Surigao del Sur. And mid 1990s to early 2000 diha na gyud nagsugod ang full blast operation sa mga big scale mining sa open pit mining operations diri sa Surigao. And ato makita nung in the span of just I think mga more than 10 years, grabe na ang destruction gyud nga nabuhat sa mining diri sa Surigao del Sur. Aside sa pagkaguba sa mga bukid nato, isa pud sa problema nila diri is ang siltation nga gi-cause sa mining dito sa atong mga waterways padulong sa kadagatan nato. In fact, isa ang mga fishermen nga naa diri sa Surigao del Sur ang nag-oppose gyud kaniadto sa kanang mga mining operations diri. Kay kung muanhi jud ka diri, makita gyud nimo sa mga base diri sa Carrascal, Cantilan ug padulong dito sa Taganito nga ang ilahang mga dagat diri is evident jud kaayo ang presence sa siltation. Ug tungod sa siltation, gituuhan nila nga nadaot ang ecosystem sa mga dagat tungod kay naguba na ang habitat, ang ideal habitat para sa mga isda. Ang Pilipinas man gud, particularly diri sa Mindanao ug kaning mga open pit mines diri sa Surigao del Sur is duol ra kaysa sa dagat. Halos wala nay buffer ang dagat, yuta ug open pit mines. Unlike dito sa mga open pit mines dito sa Africa, sa Canada ug sa ubang mga dagko nga mga nasod nga continental type ang ilahang nasod, naay dako nga buffer nga yuta sa ilahang open pit mining. But pasabot taas pa og agian ang mga siltation o sa ilahang mga mining before moabot sa dagat. So naay chance na ma-filter out pa sa existing river system o existing terrain sa ilahang lugar ang siltation. So unlike diri sa ato ang nasod, ang Pilipinas which is archipelago type, gamay ra kayo ang buffer nato between mining area padulong sa dagat. So kung unsa man ang hitabo sa mining area nato, diretso gyud siya makita ang epekto niya sa dagat. Pero sama sa kong giingon, isa gyud ni siya sa inevitable truth sa development sa usa ka lugar. So kung naay development sa mining, masakripisyo gyud ang kinaiyahan. And I think daning kamot man sad ang mga kumpanya diri nga ma-minimize lang sad ang damage dito sa kinaiyahan. So makita man nato no nga na sila mga sama sa giingon nako ginina, replanting program sa mga kabukiran,
pag-restore sa mga mangrove plant population sa mga shorelines ug uban pang mga efforts ang ginabuhat sa kumpanya. Dili sad nato malilong nga daghan pud kaayo sa ato ang mga kababayan ang nabuhi pinaagi diri sa mining sa Surigao. So ato na lang ni siya i-embrace, mangita taglaing ways nga ma-minimize ang damage sa kinaiyahan in a constant dynamic manggod ang kaning mga measures para ma-preserve ang earth. So hopefully na ay mga pamaagi pohon nga ma-minimize gyud ang damage na ato mahatod dito sa ato ang mga kadagatan. Ug moabot ang panahon na mag-coexist ang mga minero, mag-uuma ug mga isda diri sa ato ang nasod. So balik sa atong biyahe guys, mao na to ang ato ang biyahe no. Diri nga area is panaog na ta diri sa mga kabukiran diha sa may Karaskal ug Kantilan. And pababa na ta diri sa ilahang bay na pod, padulong na pod ta diri sa Surigao del Norte. So kanang dagat na ato makita da sa unahan, I think part na siya diha sa Surigao del Norte. So worth it ba magbiyahe nga nakamotor diri sa Surigao del Sur padung sa Surigao del Norte via Tandag? Ang masulti nako guys is worth it jud kaayo. Maka-experience ka og bag-o nga mga lugar, ma-experience sad nimo ang kanang community with big mining industries, ma-experience nimo ang highlands nga na-expose sa open pit mining, and very memorable jud nga experience ang imong makuha diri pagbiyahe padulong sa Surigao del Norte via Surigao del Sur Tandag. Speaking of safety sa dalan, I think generally safe man ang dalan, basta ayo lang pagbiyahe pod og gabi kay una nay mga area diri nga mingaw kaayo. In case nga magka-trouble imo ang motor, maglisod ka og pangita og kanang mga vulcanizing shop or mga motor shops. And ikaduha, mas maayo gyud na mobiyahe ka diri og adlawan kanang hayag pa, labaw na og kanang morning kay kanang mas ma-appreciate nimo ang palibot, mas maklaro man gud nimo ang horizon kanang nana ka sa bukid. Para sa among nakita karon no nga sa baba is dagat. So diri guys, nanata diri sa may compound sa Platinum Group Metals Corporation. Isa po ni sa mga dako nga mga ore processing plant or corporation diri sa Surigao. And nanata diri sa pinaka-sweet na tulay diri sa Surigao. Ang tawag nila nga tulay is Kinalablaban Bridge. So lablab kayo no. So kung maagi mo diri og bunta guys, nindot kay magpa-picture diri labaw na kaning mga pine tree sa kilid sa tulay. Labaw na pag napaka sa golden hour sa buntag, mo reflect ang orange color sa sunlight diha guys. Nindot kina diha. Na ako'y picture diha sa una katong pag anhin namo diri, I think third time nako kaning agi diri. I think kaning nga lugar guys is duol na ni sa may Taganito. And I think part na pud ni siya sa may Surigao del Norte kung di ko magkamali. Taas-taas ni siya nga tulay guys, tapos ubos na noon ang sapa niya diri. And nindot ni diri jud picturean. Kaning bukid diri o nindot kini siya og color pag morning ka mag-picture. And gikan diri guys, I think wala na kayo tay bukid na tabukon. Flat na ni siya o generally diri padulong na dito sa may Surigao City. Duol lang pud ni siya sa municipality of Claver. And diri na siguro na ako i-end ang part sa video sa among travel pa doon sa Surigao guys. And next time i-upload po na ako ang travel gikan sa Surigao del Norte sa Surigao City padulong sa Habonga via Lake Mainit via Malimuno. But for now guys, goodbye and salamat sa pagtan-aw sa atong video. Ride safe and peace out.